At kagabi, ang pinakamatinding pagbabantay, pagmamadyag at pagpaplano ng ginawa ng response cluster. Ang response cluster ay pinamumunuan ng DSWD dahil ang Secretary of DSWD ay Vice Chairperson for Response. At we now have something to brief you. Produkto ito ng pagtutulungan ng membro ng response cluster. At sisimulan natin ang ating press briefing. Tingnan natin ang weather update na ibibigay ng Pag-asa. Si mukhang wala pa sa kabila pa. Wala pa, okay, sige. Anyway, laktawan na lang muna natin yun, balikan na lang natin. Simulan natin with... Okay, nasa? From Pag-asa, okay? Ma'am, please. Pakibigay lang ng briefing, weather update. Opo. Nasaan si Typhoon Lawin? Okay. So magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, on na lang po. So para po sa weather updates, yung latest position po ni Typhoon Lawin, as of 3 p.m. po kasi itong na-flash namin dito. Yung press con po, sir. Yan po, yan po. Oh, yan po. Yan. Ay, hindi, yung nauna po. Opo. Ay, hindi po. Yung hydrological updates. Yung hydrological updates po. Yan sila. Sorry po. Katatapos lang po kasi ng pulong kanina, kaya po in-arrange pa po yung data na i-report na ating kasamahan from Pag-asa. Or maybe ma'am, we can proceed. We can proceed. Balikan na lang natin. Balikan na lang natin yan. Let's go to the overall response and planning for the next move sa ibibigay sa atin ng Yusek Cabrera. Magandang hapon. Good afternoon everyone and thank you very much. Andito kayo hanggang ngayon. Gusto ko lamang po i-share sa inyo yung initial po na information na nakuha namin galing sa mga regional offices ng DSWD. Yung naapektuhan po ngayon na region ay Region 1, 2, CAR, 3 at meron din pong report yung Region 5 but basically ito po ay preemptive evacuation lamang para po doon sa mga coastal barangays ng Camarines Sur, Camarines Norte, and Irin Sorsogon. As of now po, yung data na naisubmit sa amin ng aming mga regional offices, meron po tayong 18,277 families. Ang ibig kong sabihin, initial pa lamang po ito at kung ito ay maragdagan, magbabago po ang ating datos kung ano yung eksaktong number ng pamilya. So yung 18,000 mahigit na pamilya consisting of 80,277 individuals. Ang pinakamalaki pong report ng ulat ng pag-evacuate ay sa Region 3 at ito po ay sa kadahilanan na ang Aurora Province ay bago lamang po naapektuhan ng Typhoon Karin. Sila po ay nagsagawa ng preemptive evacuation kaya po meron pa silang mga reports ng
mga pamilya na andoon sa evacuation center. Meron lamang po tayong nai-report na 209 evacuation centers at kasalukuyan po ina-assess ng ating mga regional offices kung ang mga pamilya ay safe na bumalik sa kanilang mga bahay. Yung response operations ng NDRRMC ay tuloy-tuloy at gusto ko pong i-assure yung ating mga kababayan na yung gobyerno po, yung national government ay handang tumulong kung ano yung mga augmentation requirements ng mga apektuhan ng mga local government units. Sa ngayon, yung aming mga regional offices sa DSWD ay meron na po kaming mga naipadalang family food packages at doon sa mga lugar na may mga kababaihan na marami at mga kabataan, meron din po kaming ipapadala at yung kadamihan po nito ay na-deliver na ng mga malong, hygiene kits at yung mga kumot at mga banig. Yung mga lokal po na Social Welfare and Development Officers ay pwede pong magbigay abiso sa aming mga regional focal persons o sa aming regional directors para po kung ano ang mga pangangailangan nila ay kagyat mabigyan po ng tulong agad. Yung aming mga kasamahan sa iba't ibang response clusters ay tuloy-tuloy po ang operations. Sa DSWD, meron na po kaming pinadalang 5 staff ng DSWD. Ang leader po nito ay isang director ng assistant director po ng Disaster Response Assistance and Management Bureau. At kasalukuyan andun sila sa Region 2, sa Tugigaraw, para po tingnan jointly together with the Office of Civil Defense kung ano pa po yung pwedeng maibigay sa ating mga kababayan doon. Sa Cordillera naman, ay wag pong mag-alala yung ating mga kababayan kung ano po ang inyong kakulangan, kung ano po yung mga tulong na hihingin po ninyo. Magbigay abiso lamang po kayo sa Regional Director ng DSWD kasi yung joint operations po ng lahat ng NDRRMC agencies sa regional level ay sinasagawa na namin. Kaya po sa Region 2, sa CAR at iba pang mga apektadong lugar, nagkaroon na po ng Joint Operation Center. Andun po ang Office of Civil Defense as chair agency ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at ang DSWD po bilang lead agency para doon sa response operation. So, again, may mga suporta po kaming nakahanda para po sa lahat ng ating mga kababayan na naapektuhan. Huwag po kayong mag-alala, yung inyong National Disaster Risk Reduction Management Council at yung overall leadership sa pangunguna ng ating Pangulo ay handang-handang tumulong po sa lahat ng mga nasalanta. Magandang hapon po at maraming salamat. At ngayon man, dumako tayo sa DPWH para paliwanag kung ano man yung mga national highway na sarado, hindi pwedeng daanan. Bibigay sa atin ang DPWH Director. Thank you very much, sir. Magandang hapon sa ating lahat. Tungkol naman po sa mga sitwasyon ng ating mga lansangan, as of 3 p.m. today, meron na tayong 37 road sections na sarado. Doon po sa 37, 28 road sections po doon ang sarado sa CAR. Sa CAR, 2, 3 doon sa Baguio, 6 sa Benguet, 6 sa Apayao, 3 sa Ifugao, 4 sa Kalinga, at 6 sa Mountain Province. Doon po sa Region 2, ay sa Region 1, meron tayong 3. Kaninang umaga po, hindi sana makadaan papuntang Ilocos, pero sa ngayon, pwede na pong makadaan. Meron tayong baha doon sa Bangar, La Union, pero meron naman tayong alternate route, kaya pwede tayong makadaan doon. Dire-diretso po tayo ng Ilocos Sur. Meron ding konting baha doon sa Narvacan. So yung mga kotse hindi pa makakadaan. Yung heavy vehicles po makakarating siya hanggang Lawag. Sa Region 2 po, meron tayong 3 sections na sarado. Dahil po nag-overflow ang Kabagan Bridge sa Kabagan Santa Maria.
At sa Region 3, meron tayong 2 sa Aurora at 2 sa Nueva Ecija. Yung pinaka-latest po, nararating na daw yung papuntang Tugigaraw from Isabela. Salamat po. Thank you very much, Engineer Banyo. Ladies and gentlemen, dadako na po tayo sa ulat for our weather update. Is it okay, ma'am? Yes. Okay. Salamat po. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Para po sa weather updates natin muna po tayo bago tayo pumunta sa hydrological updates. So as of kanina pong 10 a.m., ang position po or ang maximum sustained winds ni Typhoon Lawin ay it was pegged at 150 kilometers per hour with gustiness of 185 kilometers per hour, and it's moving at west-northwest at 21 kph. So it's possible to exit PAR tonight, and dahil po siya ay palabas na rin, we still have an estimated rainfall amount from moderate to heavy within the 700 diameters of the typhoon. And Lawin continues to weaken and is now moving away from the country. So ngayon pong, kanina pong alas 3 po ng hapon, ang kanya pong latest position ay nasa 19.1 degrees north and 118.9 degrees east, 205 kilometers west-northwest of Lawag City, Ilocos Norte. So kahit po papalayo na po si Typhoon Lawin, ito po yung naging impact naman po niya in terms of rainfall. Kaya po hydrological updates, actually yung nilagay po naming title nito, based on the 24-hour observation. Kung makikita niyo po yung medyo may bilog-bilog na dikit-dikit po yung mga linya, ibig sabihin lamang po niyan, dyan po yung concentration ng pag-ulan for the past 24 hours. So makikita po natin doon po sa parte ng Isabela at saka dito po sa parte po ng Mountain Province or dito po sa upstream po ng dito po sa Binga, Ambuklao, Itogon area. So dyan po yung mga malalakas, yung concentrated na pag-ulan based po doon sa 24-hour observation, rainfall observation. And because of that, meron po tayong mga issuances ng mga flood bulletins dito po sa minomonitor nating major river basins in Luzon. We have issued in Cagayan River Basin. We also issued in Agno and Pampanga River Basin. At ito rin naman po dun sa mga maliliit na ilog na madali po naman pong medyo sensitive yung response dun sa mga rainfall po. Ito po, nag-issue po tayo ng mga general flood advisories. Yeah? Okay. Okay na po. And parang naman po dun sa status ng ating dams, sorry po yung Maga po, that was pegged at 187 That was 187.68 po. Yung as of kanina pong alas 10, and ang Buklao is pegged at 750.91 and 573.37 for Binga, and for San Roque it is 281.72. So currently, lahat po ng mga dams na to ay undergoing spilling operation. So base rin po doon sa 24-hour forecast rainfall, dyan po nag-lodge in yung mga malalakas po ng pag-ulan for the past 24 hours. Okay? So ito po naman yung just a simple representation ng pag-ulan po at saka po yung naging response po ng reservoir doon po sa pag-ulan na yon. So ito po yung San Roque Dam, ito po ay part po ng 3 cascading dams from the Mountain Province. Ito po yung mauuna po dito yung Ambuklao. Then, pag nag-release po siya, sasaluhin po ito ng Binga. Pag nag-release po ng Binga, sasaluhin po ito ng San Roque. So, lahat po yan ay sinalo ni San Roque. Kaya, aside from the rainfall na receive po within the watershed of San Roque, meron po rin siyang sinalo na discharge coming from these 2 dams upstream. So, for Agno River Basin, ito po yung mga maapektuhan po niyang lugar. Sa currently, ngayon po, ay meron po siyang bukas na gate. As of 3 p.m. ay meron po siyang 4 na gates na bukas at ang total gate opening po niya ay 4 na metro. So ito po yung mga munisipyo na maaari po maapektuhan kung magkaroon po ng pagtaas ng ilog natin dito sa Agno. Ito po mga bayan po ng San Nicolas, San Manuel, Asingan, Tayug, Santa Maria, Rosales, Villasis, Bautista, and Bayambang. So as of latest information po namin from our
Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center. Ito pong, yung sa Carmen po, yung sa Rosales po, na-reach na po yun niya, yung kanyang tinatawag namin alarm level po. Okay po. For the Magat Dam, ito naman po yung naging response niya. So, that was pegged, actually 187.3 kanina po. And ngayon po nagre-release po siya. Ito po naman yung mga munisipyo po na tatamaan sakali po magkaroon ng pagtaas po ng ilog. Ito po yung munisipyo po ng Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Burgos, Naguilian, and Gamu. So yan po yung mga areas or rather municipalities along the Magat River. Kung makikita niyo po, yung po may red na line na gumagalaw po doon sa ating figure. Okay, so for Angat Dam, it was pegged at 199.91. So meron po siyang 0.2 meters na pagtaas from its elevation kahapon 199.71. And for Pantabangan, it was pegged at 201.28 kanina pong alas 6. Meron pong pagtaas ng 0.69 meters from its elevation yesterday morning ng 6 a.m. din from 200.59. Okay po. So, para po sa lahat ng mga dams natin, ito po yung summary. So, ito po for Ibu Dam, so 99.67, malayo pa rin po siya sa kanyang tinatawag nating spinning elevation for La Mesa, 78.99. Ang kanyang pong overflow elevation is 80.15. So, currently, open po ang Ambuglao, Binga, and San Roque. They're conducting spinning operation po at the moment. And for the Calirayo Dam, expect at 286.62. So, yun lamang po at maraming pong salamat sa inyo. Thank you very much, ma'am. Siya po si Ma'am Rosalie Pagulayan from Pag-asa. Ngayon naman po, pakinggan natin ang ulat on the management of the dead and missing. Ibibigay po ito ng ating Director Edgar Alan Tabel from DILG. Sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po ako magbibigay ng ulat tungkol doon sa management of the dead and missing at ang naging epekto ng bagyo doon sa mga tao sa lugar, nais ko pong palalahanan ng ating mga kababayan. Kahit ang bagyo ay lumabas na sa landmass and in a few hours maaaring lalabas na siya sa PAR, ang mga kabundukan ng Cagayan, Cordilleras, pati na po sa Ilocos, ay marami pa pong tubig doon, dala ng malalakas na mga pagulan. Yung mga tubig na yan ay dadaloy pababa sa mga low-lying areas, municipalities at barangay. At kung kayo man ay nasa mga ilog na dinadaanan, o mga barangay na dinadaanan dito sa mga tubig na to, yung river basins na to, o river systems na ito, mag-ingat po tayo at huwag po tayong kumpiyansa. Yung mga munisipyo, halimbawa yung Santa, Ilocos Sur, na siyang outlet ng Abra River, mag-ingat po tayo dyan, yung Candon. Marami pa pong mga ibang low-lying municipalities na exit or outflow ng mga river systems na nanggaling pa sa taas ng bundok. Bababa po yung mga tubig na yan in the next 24 to 48 hours. Hanggang mga 2 araw pa po ang ating hihintayin at minomonitor po yan ng ating mga otoridad ng Pag-asa, ng Project NOAA at ang iba pang mga local DRRM councils. Ngayon, nais ko pong ibalita. Yan po naging bahagi ng press conference ng NDRRMC